Itong National Inland Fisheries Enhancement Program ay may layon na ma-achieve natin yung magandang pag-aalaga ng isda dun sa ating mga lakes and reservoir without artificial feeding. Yun ang importante dito. So, ang tinitingnan natin dito talaga, ano yung likas na kondisyon at likas na katayuan nitong tubig na to para masuportahan yung fisheries. So, yun yung pinakabasehan ito. Base dun sa guidelines or yung FAO guidelines dun sa dun sa potential yield ng inland bodies of water, yung mga reservoir would have a maximum yield of mga around 500 kilograms per hectare per year. Pero with management intervention, pwede natin itong mapataas doon sa 1,000 kilogram per hectare per year. Again, without feeding pa rin ito. So titingnan pa rin natin yung yung capacity niya to sustain yung yung fish population. Ang project ay magko-cover sa lahat ng rehiyon ng bansa. So it will be a nationwide project from CAR to Caraga. So ang target nito ay 36 minor lakes and 320 small farm reservoir and small water impoundment. So yun yung target natin ngayon. Ito yung gusto natin na gamitin para doon sa ating fisheries enhancement program. Ang initial step natin dito of course is i-organize natin yung ating team. Kasi we have to have an organized system mula dun sa lahat ng 16 rehiyon ng country. So, ang BIFAR ay nagtalaga na ng nag-designate na ng mga focal person doon sa mga regions. So, this regional focal person will take charge of the activities in the region and of course in coordination with the LGUs and the MFARMCs. Meron na rin tayong short list ng mga lakes. Meron tayong priority 1. Priority 1 would be yung mga lakes na talagang maliliit. Kasi management is easier dun sa maliliit na lakes. Ito yung mga lakes na sabihin natin, mga around, more or less, mga 10 hectares. Pwedeng lumaki pa ng konti doon, pero ganun lang yung natin, yung target natin. And then yung second priority would be around lakes smaller than 100 hectares, and then eventually pagka maganda na establish na natin talaga yung protocol, we will go to lakes with 500 hectares, not more than 500 hectares. Of course, makikita mo sa project na hindi natin tinarget ang mga major lakes. The reason for that is yung mga major lakes medyo mas complicated yung kanilang management. Maraming LGUs at saka maraming it's multi-species, multi-gear, and then multi local government. So medyo mas complicated yan. So we start with the simple and go with the complicated system. Right now, meron na tayong, of course, continuing yung ating activity dun sa ating sinimulan ng mga lakes. Ano ba yung mga lakes na to? This would be Dagatan Lake. Right now, nasa plano na kami dun sa implementation nitong Fisheries Enhancement program doon sa Balon Creek, which is a dam. Yeah, so it's a minor reservoir, and then yung coordination namin with Tadlac Lake. Kasi dito may mga initial na activities na ang BIFAR. So, ang gagawin lang natin dito, i-refocus lang natin siya para mapunta siya doon sa National Inland Fisheries Enhancement Program para mag-comply siya doon sa mga activities nung program. And then naka-schedule na rin yung mga validation namin noong mga sites na na shortlist namin. Actually, we have gone to Region 2, and for Region 2 naka-identify na kami ng 2 areas for lakes and then 2 areas also for reservoir. So ito yung Bayo Lake and Bangalao Lake na nandun sa Santa Teresita.
And then we also have 2 reservoir in Quirino. So yun yung gagawa namin ngayon ng plano. At saka yun yung nasa early stage ng ng ating parang nasa priority na sila. Of course, patuloy pa rin kaming nakikipag-coordinate sa mga regions, and with the forthcoming Invasive Fisheries Forum, nakaschedule na yung back-to-back orientation ng mga focal person para doon sa implementation, nationwide implementation of the program. For the whole program, actually, we're looking at 3 years to 5 years. So, naano na namin na actually we already have divided the target areas. Like for example, for the lakes, for this year, 6 lakes. And then for the next 2 years, 15 lakes yan. And then yung mga reservoir, of course, ngayon, medyo tinitingnan, nagkukondak pa kami ng inventory, but eventually, yung 320, spread out namin yan doon sa 5-year program natin. Malaking, ang nakikita natin kasing benefit dito, alam naman natin na yung mga lakes, yung minor lakes and reservoir are located in landlocked and upland areas. So, ito yung mga areas na walang access or very limited ang kanilang access sa marine resources. And yung mga minor lakes and reservoir play a significant role not only in providing yung source ng fish protein, but also to augment the livelihood of these people. So, sa nakikita natin, ang magiging benefit of course is mapapadami yung supply ng isda without necessarily increasing the input at without also necessarily abusing the environment. So, dalawang yan, you have production and you have environmental protection. And of course, kasama na dito yung livelihood, yung socio-economic condition noong fisher folk na nag-dependent or gumagamit nitong mga resources na ito. Sa mga stakeholders nitong mga minor lakes and reservoir, magandang pagkakataon na napagtuunan na ngayon ng pansin ng pamahalaan itong resources na to na sa matagal na panahon ay medyo parang hindi nabigyan ng tamang pansin. Isang malaking opportunity na ang aming director ay isang environmentalist na hindi niya nakalimutan yung mga resources na to na napaka-importante pero hindi hindi gaanong nabigyan ng tamang pagpapahalaga. So, dun sa ating mga fisher folk dito sa mga areas na to, umasa po kayo na yung ating programa ay dadali namin sa inyo upang mapaunlad hindi lamang yung ating resource kundi ang inyo ding katayuan. Hinihiling din naman namin sa inyo ang pakikipagtulungan kasi yung kailangan din namin ng kooperasyon kasi yung programa ay mangangailangan din ng pangangalaga doon sa mga stakeholders. So, ang BIFAR ay nag-i-invest ng kanilang resources para mapaunlad ito. Hinihiling din namin ng kooperasyon para naman mapagyaman ninyo itong mga projects at programs na ibinababa namin dito po sa inyong mga lugar.